Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Versus Maharlika, well, ako lang talaga dahil ako naman sumasagot sa lahat ng ito, and syempre kasama kayo dyan mga palangga. Lumalakas ako because of you dahil nandyan kayo. Ngayon, kakasuhan na ako, kaya sabi ko, bring it on. Alright? So, fake news daw na si Lisa Tanas ay na-hold. Okay? Again, hindi ko sinabing 100% na-hold si Lisa Tanas. But, mga kababayan, naglabas sila ng picture. Si Lisa Tanas. Alright? Naglabas si Lisa Tanas ng picture, mga palangga. Tignan natin si Lisa Tanas, ha? Okay? Sa kanyang website, sa kanyang Facebook page, pakita natin, na one day, yesterday, nag-turnover of donation Eklabush. Tapos nakita nyo yung emphasis, turnover of donations, Girl Scout, Chucho, FL Office, Manila, March 11, 2025. Pansinin natin yung ibang mga post niya. Alright? Pansinin natin ang kanyang mga post in the past. Okay, tignan natin to, ha. Ang dami niyang mga post in the past na wala namang mga yung mga ganyan klaseng mga ganyan klaseng parang mga binibigyan ng emphasis nga na nasa Pilipinas siya. But anyway, nag-post ngayon ang Girl Scout of the Philippines. Shinare nila yung picture ni Lisa Tanas na yan. Gusto ko gamitin ninyo ang inyong mga forensic, ang inyong mga forensic skills kung paano natin ito hihimayin. Okay? Ang mga pangluloko sa atin ng mga bangag na ito. Alright? Alright, tignan natin. Girl Scout of the Philippines. Stay tuned dahil may pasabog tayo sa gitna ng ating vlog. Alright? Keep sharing. One day. Okay, basahin ko dyan. Ayan yung picture. Alright, ang sabi dito, we are deeply grateful to the generous donation received from 2 successful art exhibits, Goldenberg Mansion and Goldenberg Mansion Art Series Exhibit, Series 3 Exhibit, Tapiceria with Girl Scout of the Philippines as the sole beneficiary. The donation was officially turned over to us through our Chief Girl Scout, Lisa Tanas, reinforcing the impact of art, walang date. Hindi ba ang Girl Scout, ang isang website ng gobyerno o may pinupondohan ng gobyerno, meron kang sariling posting kung kailan, paano, ano ang mga kaganapan, when, where, what, how. Pero bakit sharing lang? Makikita natin dito, tayo ay nag-iimbestiga dito bilang isang mamamayang Pilipino na concern sa pera ng bayan na nilulustay ng mga buwaka ng inang ito. Alright, so tignan natin ang mga comments. Okay? Ang sabi dito, pictures, ayan, may mga nagsabi, share po, sabi ng isa, sabi ni Rayleigh Lopez, shared post talaga? Wala ba kayong official na sa inyo mismo nanggaling? Okay. Tapos sabi dito, I just noticed that, sabi ni Carol Coach Barcinal, I just noticed that everyday GSP is posting every event that they have. As in everyday, nawawala tayo, but bear with me. Ewan ko, may baka sabot tayo. Sabi niya, then,
they are just sharing a post of Lisa. Now, why they didn't do it the same day, like the usual thing that they do? Comment ito. Ang sabi pa dito, hindi ito March 11. Ha, ha, ha. Parang naipost na ito noong nakaraan. Ang sabi nila, okay, ako nga, tignan mo nga yung buhok. Oo nga, no? May mga na-comment na mahaba daw yung buhok dito sa picture. Okay, tignan natin shoulder length. Oo nga, this is a good point, no? Tignan natin yung pinost sa akin dito. Good point to. Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng sinare sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, taga mga forensic talaga to, mga to. Kung gaano ka-iksi ang buhok ni Lisa Tanas now. Okay, tignan natin. Alright? Aha. Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, wag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2. March 2, 2025 pa ito? No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaniwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment. Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws and 1H at ang incomplete naman ng mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala. Ha, ha, ha. Why shared post na lang, di ba? Always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa Pilipinas si Lisa Tanas, mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo magla-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez, na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala, in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag iginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi, talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate
o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung inorchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minor de edad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids. Okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd T. Chua na tatay ng mga bata. Diba? Medyo balikan nyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi nyo masyado ma-absorb to. Pero, balikan nyo na yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So, napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa-shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito, na mga party-party, kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tingnan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay, na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwakan ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay, na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machi-check nyo yan, kung meron nang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur. Pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis.
sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission, which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. 'Di ba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng bangag. Alright? So, ang sabi dito, mga kababayan, so, let's say for example, ang pagpunta ni Lisa Tanas dito sa Amerika ay official functions, which is yun ang pinapalabas sila, pwede siyang talagang bigyan ng extended diplomatic immunity, referring to the international laws. So, I'm not gonna discuss that because I don't know about international law dahil di naman tayo lawyer. So, yun lang ang nasabi sa atin ng ating informante, mga palangga. So kaya nga ang challenge ko sa mga buwaka ng ina. Pero kasi yung iba naman na may mga nababasa din naman kasi ako na nakulong si Lisa Tanas. I did not say that. Okay? Hindi ko sinabing, excuse me, hindi ko sinabing nakulong siya, na-hold. Iba yung nakulong, iba yung na-jail ka sa word na na-hold for questioning. Yun na nga mga kababayan, kaya ang ginawa nila, ito daw talaga si Martin Romualdez, nag-aalinlangan. Okay? Kaya naman, talagang isinakay nila ang Pangulong Duterte, kinidnap nila doon sa, ito, tignan natin dito, okay? Doon sa eroplano ni, alright. Okay. Doon sa eroplano na sinasakyan, o sinabi nga nila is presidential plane, di ba? Sinabi ni John Vic Remulla. So ngayon napag-alaman natin nga yung natin yan, na i-vlog na natin yan, na ang nagmamay-ari niyan ay ang kanilang mga amigo o amiga. Okay, marami yatang owner siya nang nag-handle niyan, but hindi na lang natin isa-isahin yung mga pangalan, but anyway connected sa kanila. So ngayon mga palangga, okay, ito ang eksena ngayon. Bigyan natin to. Okay? Ano pa yung ibinigay sa atin na information? Alright. Kaya sabi mas malakas ang loob niya. Okay? Na sinasabing fake news ka. Sabi ng ating informant, fake news na kasi may extended immunity siya. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko palang I did not say na nakulong siya. Ang sinabi ko allegedly na hold siya. Alright? So ngayon mga kababayan, okay? Sabi daw ni Tambaloslos, kay bangag wag na natin ituloy ito. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabi nga dito, okay, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas, na wag na nating ituloy ito kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam, kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ay ni Tambaloslos at ni Bangag, wag na nating ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order. Yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante.
yung zero budget, maisingit ko lang kasi kasama sa information. Ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita? Whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang Maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika, 1 case dismissed with prejudice, 3 nilalabanan ni Maharlika, and now ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tanga ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It's just so happen na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now, alam nyo na ang pinakamamahal yung PRRD. Kayong mga PSG na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo. May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Diba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin niyo sa taong bayan because you're there to serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita nyo na kita ninyo, yung, andito ka pala Lisa Tanas nandito ka, kung nandito ka sa Amerika, I challenge you. Dito tayo magbabakpakan sa korte. Total, nagpa-picture-picture ka doon sa abogada na nag-represent kay Johnny Depp kasi panindak nila sa akin yun Nasindakin ko to, tangina, abogado di, ano ba yan? Campanilla ang tawag dyan sa Pilipinas, di ba? Sindakin ko to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng panggigipit nila sa akin, sinusubukan nila akong gipitin pero lumalaban po ang isang Maharlika. So kaya nga challenge kita, buha ka ng ina mong kidnapper ka. Kung nasa Amerika ka, file a case against me na tinatawag kitang kidnapper at smuggler ka at ang asawa mo ay addictus benedictus. With that, I can present ng mga ebidensya ng pinagnangak-ngak ko dito. Andito ka pala, dito ka mag-retire, tang-ina ka. Oh, harap-harapan tayo, kaso sa kaso, di ba? Ang tapang mo dahil ginagastos mong pera ng bayan. Ako anong ginagawa ko? Kahit sa kabila ng sitwasyon, okay? Ng buhay ko dahil di naman ako mayaman sa Amerika. Okay? Nilalabanan ko sila at my own expense. 'Di ba? Ng aking pakikipaglaban dito at my own expense. Na walang pera ng China, walang pera ng Pogo. 'Di ba? Ng Pogo at kung kanino pa. Kaya manindigan kayo, paulit-ulit ko sinasabi, orchestrated ang pagdukot kay Pangulong Duterte. And now, yan sa mga nag-e-echo ng mga vloggers. Now, alam nyo na hindi siya nakulong dahil meron siyang extended immunity dahil pinalabas niya yung kanyang pagpunta dito sa Manila International Film Fest ay working visit. So yun pala ang kadahilanan and lawyers can attest that kung ano yung mga batas-batas sa ganyan, extended So, pero posible na siya nga ay na inquest proceeding ang tawag dyan, di ba? Natanong siya, na-interrogate siya. Renato Obra, yes. Ano sabi dito? Yung iba mga topic, tsaka na lang natin pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang namnamin nyo ngayon, ipakita nyo sa mundo, i-share nyo, pumunta kayo dun sa Buljakan, yung pagsayaw-sayaw niya, nakala mo high na high siya. Yan ang kadahilanan, inorkestra ang pagdukot kay Pangulong Duterte, kaya yung buwaka ng ilang tore na yan, mananagot kayong mga pulis, lahat kayo mananagot kayo sa taong bayan sa pag-extract, pagdurukot, pang-kidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Kaya nga, galit na galit sila kasi nananawagan tayo ng Speak Up Day. Lumabas na kayong lahat. Iparinig nyo, ipakita nyo yung pwersa nyo, ipakita ninyo yung power ninyo na kayo ay para sa Pilipino. We can end the bangag. Si Lisa Tanas, nakita nyo, hindi pa ba enough
na pinakita ko na sa inyo lahat kapalit ng buhay ko. Ang party nila, lahat ng information na nakukuha ko, binibigay ko sa inyo. Na sakaling, hindi sakali na kahit fabricated crime para financially, paralyze nila ako, mga palangga, yan ang ginagawa nila. Yan ang reason. Maria Munoz, thank you so much sa inyong mga pagmamahal. Maria, yes, thank you so much. Gusto ko lang pasalamatan kayo dahil you're always there. Boy Sardinas, thank you so much. Excuse me. Ubo pa rin ang lola nyo. Oliver, laban lang ma'am para kay Tatay Diod para sa bayan. Thank you so much. Yan ngayon, fresh na fresh. 60 billion ng PhilHealth, siguradong si Bangag. Kaya nga in-extract nila si Pangulong Duterte dahil ayaw nga nila mag-explika o magpaliwanag dun sa oral arguments na nire-request o na dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung ngayon ang katotohanan. Alam nyo na, matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam na si Satanas sa isang demonyo. Dahil siya ay, during the appointments pa lang, ang kanyang requirements sa mga i-appoint niya ay what? Bago ang isa sa tanong, do you think you can deliver? Yun ang pinapatanong niya sa mga kakausap. Tanungin mo yan, do you think you or he or she can deliver? Ibig sabihin, can deliver the money, smuggling money, lahat ng mga illegal na money, pwede magnakaw, mang-bribe, ransom money. Yan yun, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang people power ba, pag sinabi mong people power inciting to sedition, nasa batas yan, right to assemble. Diba? Mag-assemble ang mga tao at kung pwede kayong kanta, gawa nyo ng kanta ang Pangulong Duterte, ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan, ang pagtaas ng bigas, ang paglaganap ng krimen. Lahat na yan, araw-araw nyong nararanasan. Hindi ko nga yan nararanasan eh. Pero nakikita ko kayo. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Nakikita ko yung paghihirap ninyo. Pero bakit ayaw niyong manindigan? Bakit si Maharlika? Dapat ka, wala na akong pakialam sa inyo eh. Di ba? Oh. Tignan natin, may bagong pumasok from Puting Ahas. Okay. Oh, coming dito. Ito kaya nga challenge ko to palangga eh. Sabi ng mga taga-presidential communications press corps, akala nyo wala akong puting ahas dyan? Hindi pa nagpapakita si Butod sa palasyo. Okay? Oh, kahit daw ang mga taga-PCO na mga presidential corps o press corps people ay hinahanap siya. Kaya ang challenge ko sa buwaka ng ina mo, Lisa Tanas, magpakita ka ng signs na buhay ka pa. Buti nga kung wala ng buhay, di ba? Mas maganda yon. Magpakita kayo. Huwag yung pa-posting-posting sa Facebook. Baka pinag-aralan, baka hinanda na nila yan. Kasi, sige, kunyari mga Girl Scout, magpunta kayo dito sa opisina, picture-picture tayo, ganyan-ganyan. Baka nga mamaya may mga naka-file yan. Okay, post natin sa March 13, March 15, March 16, March 18. Di ba? Pwede nilang gawin yan dahil magaling siya gano'n para kunyari nandiyan siya. Para mapatunayan nyo kayong mga reporter, i-challenge nyo nasaan mag-live si Lisa Tanas. Hindi yung mga yung mga video, mga picture lang. Asaan ka, Lisa Tanas? Marcos resigns, sabi ni Rojan Bautista. Tapos ako pa ngayon ang kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, bring it on. Long overdue na yan, kadyutahan ng mga inayupak na yan. Sabi ni Palangga, okay, thank you so much, Anthony. Excuse me. Asil, thank you so much. Directores, thank you so much for your help. Ngayon mga kababayan, sabi ni, nasaan si Lisa? Yan, ipa-hashtag nyo. Huwag yung nasaan si Lisa. Nasaan si, ayan, sabi ni Palangga, diversion, tama yan. Sabi ni Your Daily Wisdom. Sabi niya, naku, ang dami Palangga. Thank you so much. Hindi ko maisa-isa yung inyong mga, ang inyong, ano sabi ni Palangga? Ito, basahin natin. Arlene, standing for the truth is never easy, but it's always worth it. Your courage and integrity is not wasted. No matter the resistance, know that you are not alone. As a way of shining through. Stay strong and keep it going. Thank you Palangga. Michael D, thank you so much. So ngayon mga kababayan, okay, yan ang challenge natin sa kanila.
Nasaan si Butod? Ayan yung mga hashtag dapat. Teka lang, ang dami, hindi ko maano. Patalsikin si Marcos. Teka, nasaan? Teka lang, sorry. Ang gaba, dili good magsaba. Okay. Tangan ang dami Sorry palangga Hindi ko na isa-isa yung ano. Teka, tagalin ko lang to. Ayan. Alright. So, okay, para makita kayo. Yan. Yan nga yung challenge natin. Mag-hashtag kasi nasaan si Lisa Tanas? Nasaan si Butod? Nasaan si Lisa? Lahat. Basta nasaan. Yan ay natin ngayon. Magpakita ka. Diba? Kasi, napag-alaman ngayon ng ating putingas na siya, this is not allegedly anymore. Kasi, I accused her na siya talaga ang promotor ng kidnapping doon sa 2 bata. Ang tagal na. 2023 pa natin in-expose yan. Kaya ngayon, takot na takot sa inyo na magrevolusyon kayo. O di ba? Takot na takot, sinecure na ang pera, nandito na sa Amerika at mag-party-party na lang siya o magpulbo-pulburon. Ano gagawin nyo ngayon? Mga pulis na kinokontrol kayo para mag-express ng inyong mga opinion, ng inyong mga damdamin, like, share, comment, pinagbabawalan kayo? Mag-speak up kayo, tapos ang isa sa sinasabi ng NBI, yung fake news daw na sinasabi ko na may mga nagre-resign, is it yung PNP, na may mga nagre-resign na mga pulis, buha ka ng ina, ang dami nang nagre-resign andyan sa mga posting natin. Ni mga pulis, men in uniform, even AFP, na ayaw na nilang magpulis dahil sa sitwasyon ng bangag. At yan ay paninindigan. At yan ay what? Yan ay prinsipyo. Kaya nga sabi ko, kung ako isang pulis, kung ako ay sundalo, di bali nang dildil ako ng asin. Wag lang ako sumunod dito at wag lang ako manilbihan sa isang bangag na presidente. At actually hindi kayo nanilbihan kay bangag Kay Lisa Tanas, na isang kidnapper, smuggler, lahat na. Takot siya ngayon. Imagine niyo pag nagkaroon ng revolusyon, kayo dyan kawawa. Kung peaceful revolution, it's okay. You have to be always in the peaceful side. Kasi ayaw natin masaktan ng ating mga palangga. Alam ko, ako, na ang gusto ng pagbabago at matanggal ang mga bangag dahil sa kanilang ginagawa, peaceful yan ng mga tao. Pero dahil nagsabwata na, si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, nandyan na sa loob ng Congress, ang gagawag ng gulo sila para isisi sa inyong mga mamamayan. But you have to be vigilant. Kayong mga pulis na mga umalis na, mga AFP na umalis na nakikita ko sa mga post, manindigan kayo. Magpahayag kayo sa inyong mga Facebook page. Sumama kayo diyan sa inyong mga party, mga pagtitipon. Hindi po yan inciting to sedition. Okay? Gusto nyo lang iparinig ang inyong boses. Gusto nyo lang iparinig ang inyong grievances, ang inyong hinaing na ayaw nyo na sa presidenteng bangag. Ayan, binigay na natin sa inyo ang impormasyon galing sa ating informante na andito si Lisa Tanas. Sige, I challenge now kasi nakikinig yan umaga dyan Kayo dyan, mga lokring sa PCO. Ilabas nyo ngayong araw si Lisa Tanas para mapatunayan nyo sa taong bayan, pag inilabas nyo siya, hindi good. Public interest. Public issue yan. Di okay kung nandiyan siya, okay? At nakatapos na siya doon sa proceeding or what? Ipakita niyo na buhay siya. Ipakita niyo na nandiyan siya sa loob ng Malacanang together with, pangalan yan, ng mga press corps, mga press people. Wag lang yung siya lang mag-isa. At nadudoon lang yung piling-pili niya na mga tao na kunyari may tanong-tanong sa kanya. Kasi ang live na dadaya yan. Pwede yan i-preview, alam nyo yan. So kailangan natin ng live at live audience also. Na si Lisa Tanas ay nasa Amerika at kung siya ba ay buhay pa o nalugmok na rin sa pulburon. Kasi nga, yung pinakita ko video sa inyo kanina, na siya ay nagpa-party-party, I'm not sure kung before the death ng kanilang kasama sa entourage or after the death. So, assuming na ito ay after the death, imagine mo, nakuha pang mag-party. At eto pa, eto na-obserba ng netizen, nabasa ko to. Bakit walang condolences
na messaging o message ang Malacanang, si Bangag at si Lisa Tanas sa kanilang kaibigan. Hindi ba pagkaibigan mo? Magbibigay ka ng simpati. Di ba, ng mensahe na ako ay nalulungkot dahil ang kaibigan ko ay nagurgur dahil kasama ko siya. It's just malungkot lang dahil nagpa-party kami, kumakain kami, bigla siyang natumba or mga ganun-ganon. Bakit wala kayong letter man lang para sa pamilya na nagpipighati ngayon o nagdadalamhati? Bakit wala? Kasi gusto niyong i-cover up. Prominent na tao ito eh. Di ba, may nakita ba kayo? Mali ba ako? May mali ba ako? Meron na bang mensahe ang PCO o si Bangag dahil kaibigan niya ito o si Lisa Tanas na kinokondolence nila ang pamilya? Wala. Even kayo na mga media, ayaw nyo ang sabihin kung saan namatay eh. Tangay na, nag-post-post kayo na namatay. Saan? Namatay yung tao? Sa inodoro? Sa drum? Saan? Maraming mga red flags. Kaya ang reason, gurgurin si Maharlika. Gumising na kayo mga kababayan. Kailangan nyong manindigan dahil ang pagdukot kay Pangulong Duterte, ang pagkanulo kay Pangulong Duterte ay hindi lang pagkanulo sa kanya, kundi ang pagkanulo sa inyong lahat. Kung kaya nilang ibenta si Pangulong Duterte sa ibang lahi o ibenta, definitely may perang involved yan. Magkano kaya ang binayaran dun sa mga tiwali? Di ba? Na mga taga-ICC. Dahil in-expose ko na sa inyo yan in 2024. Pinakita ko, binasa ko yung mga, although hindi ko pwedeng basahin yung mga vital information, like yung passport, pinasilip ko sa inyo lahat yan. Na pinapasok nila talaga yan ang interpreter, pinapasok nila ang dalawang ICC personnel. Yan ang katotohanan, palangga. Standing for the truth. Ayan, sabi ni Irene, nabasa ko na yan. Michael D, thank you so much. Go Frogs. Lourdes, thank you so much. I love you, Maharlika. Stay safe. Greetings from UK. Yeah, pumunta kayo dyan palangga. Mario Luzon, thank you. Ayan, thank you sa lahat ng mga palangga ko. Sorry sa ating ubo-ubo. Ingat kami sa Maharlika dahil binanggit ka ng NBI na ipadampot ka sa Interpol. Dampotin nila. Tangina. Really, ha? Ipadampot ako sa Interpol. Sa mag-file mo na sila ng kaso. Really? Talagang may jurisdiction kayo sa akin, ha? Tignan natin ang galing nila. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko, hindi ako takot mamatay. Kung mamatay ako na may purpose, di bongga. Kasi naman mamatay kang nag-overdose ka. Anong gusto pipiliin ko? Namatay ako na na-overdose ako sa pulburon o namatay ako dahil pinaglaban ko kayo? Diba? Kaya nga, tandaan yung sinabi ni Pangulong Duterte sa mga nakarang speech niya. Patayuan niyo siya ng rebulto na may hawak na ganito. Ako, anong rebulto ko? Anong hawak? Mayroon akong ahas na sinasakal sa ulo. Dapat ganon, ha? Yung rebulto ko. Na nagsisimbolize na yung ahas, si Lisa Tanas, no? Ahas at saka kuting. Dapat ganon ang rebulto ni Maharlika. Okay? Now, tingnan natin kung may mga nakarating na impormasyon sa atin. Okay, here we go. Tingnan natin. Okay. Yeah, oh, by the way, update pala dito sa kay Pangulong Duterte. Di ba narinig nyo yung interview ni ES, ng dati niyang ES, si Mijaldea, na hindi sila pinapasok, wala silang alam na anong sitwasyon ni Pangulong Duterte. Gusto ko lang kahit paano i-assure kayo na nakausap na ng kanyang mga mahal sa buhay si Pangulong Duterte over the phone. Okay? Over the phone. Pero at this point, hindi ko alam kung personal, I don't know anong oras na ba doon, kung personal nakausap na ni Inday Sara, pero natukoy na kung saang hospital, pina-check si Pangulong Duterte at nagkaroon na rin ng communication sa kanyang mga loved ones. Kung sino man yung mga nandoon ngayon sa Dahig ay nakausap na ni Pangulong Duterte. Okay, kanina nakausap natin si Spokes Harry na yun nga i-represent niya si Pangulong Duterte dahil siya isa sa mga abogado as list counsel nga sa ang tawag diyan sa Dahig sa ICC. So yan yung mga update natin at ipagdasal niyo yung Pangulong Duterte dahil sobrang lamig. Sobrang lamig doon sa Netherlands.
So yan ang huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil na magbigay ng updates sa ating mga kababayan. Kayong mga OFW, tulungan nyo yung mga sarili nyo, yung mga pamilya ninyo na makialam dito, na magsalita kahit sa Facebook o kung nasa Maynila kayo, pag may mga pagtitipon, maging kabahagi kayo kasi kailangan ipakita yung ating mga alindog, yung ating warm bodies na kayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito. Lahat ng may impormasyon, mapa Waldorf, mapa Beverly Hills, kung saan man dito sa Amerika, isend nyo sa akin ng ibang impormasyon. Kung may video kayo, kung saan lumalamon si Satanas, kung nandito siya sa Beverly Hills area, nagpa-party, isend nyo sa maharlikanetworkprotonmail.com. Kasi sasaluin ko kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Never ever ko kayong isisqueal o ipapahamak. Dahil yan ang gusto ngayon na ginagawa ng mga 3 kaso ko na hinarap ngayon na pinipiga nila na i-present ko ang aking mga puting ahas. That's not gonna happen. Over my dead body. Tandaan nyo yan. Hindi yan mangyayari. And dapat na yung ating mga puting ahas, mga anonymous talaga. Mga puting ahas talaga na hindi ko alam ang telepono, address, bahay, na hindi ko nga alam ang itsura nila. But they have legitimate information. O, like mga documents na ipinapakita natin in the past, yun po yung gusto nila ngayon. Yan ang gusto ni Satanas. Tinatanong nila na i-present ko ang name, address, phone number, lahat. Ano ako? Julul? Paano ko naman maipresent yun? Unang-una, yung mga informante ko, nandoon sa Facebook na pinatanggal nyo, mga inayupak kayo. Yung mga informante ko, lala nyo yung ating Maharlika page, that's over now kung hindi nila pinatanggal yun. Nasa 1 million na yun, mahigit. Dahil ginamit din nila ang pangalang Maharlika as government entity. Sinulatan nila ginawa nila yung Facebook na paraan, kaya na-take down yung page ko. And that was 2023 December. Di ko yan makalimutan dahil kumakain ako sa isang restaurant, biglang hindi na ako makapost. Yun yung lumabas na kiniklaim ng bangag government na ang Maharlika is a government entity. It's a name na owned by the government. Kita mo po tangin ng mga hayan? Ganon, doon pa lang gusto na akong gurgurin. Hindi ako tumigil. Wala pa ang kaso nun eh. Di ba? Kinasuhan ako una, Maharlika, $2 million, maganda ka na. Case dismissed with prejudice. Maharlika, magbayad ka, Although yung 3 hinaharap pa natin. Ito ang kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Di ba? Ito yung kapalit. Pero andito na ako. Ngayon pa ba ako susuko? Hindi ako susuko sa mga buwaka ng inang ito. Kung one-on-one o whatever sparring, hamunin nila ako, hindi ko uurungan niya mga yan. Lumaki ako sa probinsya ng kamote, saging at mais ang kinakain. Kaya yung aking alindog, kumbaga may stock. May stock yan sa kahit anong laban. Alright? So wag mo akong sinisindak-sindak. Kayong mga bangag, tanginan yung lahat. Kayong mga nakikinabang at mga taksil sa bayan, wag niyo akong sinisindak-sindak. Dahil hindi nyo masisindak ang taong hindi takot mamatay sa ngalan ng katotohanan. Ang masisindak nyo lang yung mga taong may mga vested interest. Kaya kayo na mga nakinabang sa panahon ni Duterte, kayong mga general na pinoprotektahan ni Duterte, kayong mga pulis na dinoble ang sweldo, mga military, tangina, mas matapang pa kami kaysa sa inyo, wala naman kaming baril eh. Asan tapang nyo? Ba't ayaw nyo manindigan para magsabi ng katotohanan? I-expose nyo lahat ng ginawa paninigaw sa inyo ni Satanas. Nung kayo dyan sa PSG, nung nahuli nyo silang nagpupulburon, nag-orgy and everything, i-expose nyo yan. Na-expose ko na yan eh. Wala na nga tayong aasahan sa Kongreso, sa Senado, sa Executive Department. Asan pa? And now, even the Supreme Court, dinilay nila yung TRO for President Duterte. Alam nila na bawal sa batas ng Pilipinas at guidelines ng ICC, kinidnap pa rin nila dahil utos ni Satanas na kidnapin ang Pangulong Duterte dahil ito ay retaliation niya during the Duterte administration na hindi in-appoint ang kanyang asawang bangag sa Department of Agriculture. You have to act now, mga palangga. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan ninyong manindigan, ipakita sa buong mundo na totoong may panindigan at matapang na harapin ng mga Pilipino ang mga addictus benedictus. Huwag kayong matakot.
mag-post kayo. Ano nyo ang aking pangalan? Sabi ni Maharlika. Hindi kayo, according. Pag nag-post kayo, itag nyo yung aking pangalan. Di ba? Yan ang ilagay ninyo mga palangga. Tignan natin, baka may bago na namang mga ano natin dito. Okay? Tignan natin to. Sagutin ko lang to dahil importante. Okay, mga palangga. Okay. Di ba sabi mo yung isang ICC member may kaso? Ano sinabi ko? Bakit po hindi binalita yung kay Lisa Marcos? Actually, may tinawagan ako bago ako umalis. Okay? Ay, bago ako umalis. Bago ako mag-vlog. Dito kasi sa Amerika, para Pilipinas ang may FOIA tayo, Freedom of Information, pwede ka mag-request. Di ba? Katulad na ng request ko kay Garma, pinakita ko sa inyo, yung Colonel Garma sa San Francisco na nahuli daw dahil expired ang visa. Kadyutahan yun. Walang record ang San Francisco Police. Hindi nila makita. So dito, maraming nag-request din. At antayin natin yung mga result na yan. Maraming mga nag-request na mga concerned citizen tungkol doon sa incident sa Beverly Hills. Yung pagkamatay ng tao na kasama nila. Kaya nga, di ba magtataka nga kayo, paulit-ulit kong sasabihin, bakit sila hindi nagbigay ng sympathy message dito sa ano na to. Okay? Okay, meron na naman. Okay? Thanksgiving dinner with our Filipino. Meron siya 7 minutes. With our Filipino community celebration 50th. Okay? So, kailan ito? Bakit puro picture lang ito? Kailan ito nangyari? Okay? Kailan ito nangyari? Hindi puro picture. Magpakita siya na siya ay buhay. Kasi pwede itong picture na ito ay pinicturan bago siya umalis. Yan ang challenge natin. Hindi picture-picture, ipakita ninyo. Itong si Lisa Tanas. Di ba? Yan. Puro picture-picture. Hanggang picture-picture lang yung mga yan. Well, it's a reliable informant o puting ahas na binigay sa atin na takot siya na magkaroon ng revolusyon. Sabi ni Palangga, yung picture na yon, na-post na nila dati yon. Sabi, magkuha nga kayo. You guys will have to help each other. I-forensic ninyo lahat yan. Mag-ano kayo, i-comment nyo dyan. Kasi I don't have time na, ang dami-dami ko nang ginagawa. Okay? Ang dami ko nang hinaharap dito sa buhay ko. Tapos syempre, kumukuha tayo ng mga, nag-accept tayo ng mga calls, ng mga informante natin, ng mga tumatawag sa atin. So you have to do your part. O kung sa tingin nyo, yan ay na-post na in the past, hanapin ninyo ang iba pang mga posting niya. Sa Instagram, sa Twitter, Facebook, lahat, hanapin ninyo. Or pwedeng wala yan. Dahil kasi kung pinlano na ito, ayon nga sa ating informante, pinlano na ni Satanas na pumunta dito at planuhin nga at pinlano nga niyang pagpadukot, pag-extract o pag-kidnap kay Pangulo Duterte, itong mga pictures na to, ito ay parang pre-op, di ba? Di ba? Pre-optics. Ibig sabihin, naganap na ang mga picture na ito, baka a month before pala o a week before. Kunyari, ito, wag niyong ilalabas yan. Pero alam mo, may magsasalita dyan eh. Sa mga community na yan, mga kababayan. talagang tinatarantado na kayo. Doon sa mga nagsasabi na detained si Lisa Tanas, the word is hold for questioning. Detained, it's a similar thing, pero hindi siya nakulong. Hindi sinabi ng informante natin. At nalaman nga natin, meron siyang extended immunity. Yan ang sabi sa atin. Alright. Well, tignan natin. Ito yung mga palangga. Tignan natin yung sinabi mo. Sabi ni, alright. Thank you so much si Vilma Armugan. Sabi ni Enid Moscovium. I love you, Marlica. Stay safe, please. Mario Lazon, thank you so much. Hindi ko yung mababasa. Pasensya na. Bring back PRRD. Protect Inday Sara. She is our last hope. We are not Filipinos for nothing. Wake up, AFP. Our beloved commander-in-chief has been kidnapped. Corner man. Sabi ni, thank you, Ophelia. Ma'am, kakapost lang ni Kong Paulo Duterte. Wala daw si PRD doon sa ICC. Hinahanap niya doon. Sabi ni RJ. Kapapost lang. Basta I don't know kung kailan yan. Pero
ang mabigay ko sa inyong information, nagkaroon na ng communication over the phone. I don't know kung sino sa isa sa pamilya ang nakausap o kaibigan, pero nagkaroon na ng communication si PRD over the phone at sa hospital nga siya. Hindi ko lang nakalimutan ko lang, mamaya itatanong ko kung saang hospital, pero I will give you updates kapag nakakuha na tayo ng pangalan nito. Yeah. Pero pwede din naman yon, may nag-text dito eh. Okay, pwede din naman na na-detain siya in a way na nagkaroon nga ng Q&A, pero sabi ko nga iba ang hold pwede rin or detain for a while habang inimbestigahan. Pero magkaiba ang word, magkaibang ibig sabihin ng na-detain o na-jail o nakulong. So yun lang yun mga palangga. Yeah, I think million viewers na rin yan yung sinabi ng batang yan. I submitted an appeal to the International Criminal Court today regarding the unlawful arrest of PRRD. I hope this simple step will make difference to bring PRRD home, sabi ni Sammy02. Kayo lahat ng mga nasa Europa, huwag niyong iiwanan ang inyong Pangulo na nagbigay sa inyo ng safe na mga kalye, mga kalsada at nagbigay sa inyo mga mahal sa buhay ng pagbabago dahil dyan sa war on D na yan. Napilit na sinasabi ng mga kalaban na may nagurgod na 30,000 during that time. Mag-produce muna sila ng mga death certificates nung sinasabi nilang nagurgor. Di ba? Wala silang mindset, puro fake news yan. Pero ngayon, gusto kong i-share ninyo na ayon sa ating informante, mga palangga, na si Lisa Tanas nga ay natatakot sa sa revolusyon. Kaya gawin niyo akong reference. Gawin niyo akong reference, i-cite niyo yung pangalan. Sabi ni Maharlika, lagay mo, basta yung totoo lang na sinabi ko Sinabi ni Maharlika, ganito, ganyan. Kasi ako ang harap hindi kayo. Ako yung source niyo. So hindi kayo makakasuhan. Si Maharlika. Kasi gusto ko kayo iligtas lahat. Kasi alam ko haharasin ka. So even you vloggers, di ba, lalo na dyan sa Pilipinas, ilagay nyo ng citation. According to Maharlika, para ligtas kayo. Para ako habulin nila. Lumalaban naman ako kayo, mahirapan kayo dyan. Kung si Pangulo Duterte nga, pinadukot ni Lisa. Diba? Pero huwag kayong matakot. Manindigan kayo dahil itong laban nating lahat ay hindi ito mapupunta lang sa kawalan. Mapupunta ito sa tama at magwawagi ang taong bayan. Huwag po kayong matakot. Only one life to offer sa buhay na ito, sa mundong ito. Yung iba nga, bata pa lang, walang kalaban-laban, natutsugi. Hindi nakita ang mundo. Ako pa, nakita ko na yung mundo. Sabi ko nga, natikman ko na lahat, pati langit. Di ba? You know what I mean, di ba? Natikman ko na yung kape na favorite ko. Natikman ko na yung tsokolate sa Belgium. What else do I need in life? So wala akong natatakutan sa mga yan. Ulit-ulitin natin, manindigan kayo. Kasi ito ang the best feeling in the world, na manindigan ka. Yung mga nakapalo sa akin, alam nyo na kung paano ako manindigan. Wala akong natatakutan kahit bata, kahit jugjugan. Basta sa karapatan mo. Napakasakit sa isang tao na niyuyurakan ka, inaapikan ng mga men in uniform. Kunwari, ng kapitbahay mo na kapitan, kapitbahay mong pulis, sinisindak ka kasi sila ay may kapangyarihan. Kwenta ko na sa inyo. Sa buhay ko, maybe hindi nyo pa narinig, nag-rescue na ako ng dalawang minor, I think 17, 18, minor pa yun, ng isang bata lang pala, the same situation. Naka-rescue na ako ng isang bata many years ago dahil siya ay natatrap sa mga pusher or addictus benedictus. Kakilala ng friend of my friend. Just so happened na may kakilala tayo during the time sa PNP. So, nirequest natin at sumama ako sa operation. I was 20. Hindi ako nagkakamali. Ang alindog ko noon, bagets na bagets. Isa pa lang Junakis ko noon. So, I was like 23. 24, 25. Mga ganyan ang edad ko. Sumama ako sa police operation. Nasa loob ako ng police car at inalaw ako ng mga police. Okay, dahil gusto kong ma-witness kung paano sila nagtatrabaho. I did that nung ako'y bata pa. Pinigilan ako ng aking mga palangga. Pupunta ka doon mamaya, maano ka doon, mabang-bang-bang. Sabi ko, hindi ako mababang-bang-bang-bang. Well, mapusok, bata pa Di ba? It was a successful operation. Nailigtas namin yung batang yon. Kaya huwag niyo ako inahamon-hamon.
Sa kakayahan, sa eksperyensya ko sa buhay, nakita ko na lahat ng mga demonyo sa mundo. Nakasalamuha ko na yung mga demonyo sa kalsada, sa kahit saan. Ako ba tatakutin ninyo? Buisit kayo? Di ba? Para sa katotohanan, para mailigtas lahat ang buhay ninyo. Willing ako to sacrifice. I am doing it right now. I don't need to brag. Di ba, mga kababayan? Hindi natin kailangan mag-brag. Kaya gusto ko manindigan kayo. Gusto ko magkaroon kayo ng dugong Maharlika. O magkaroon kayo ng dugong Duterte. Not Maharlika, dugong Duterte. Dugong Maharlika. Kasi Maharlika, di ba? Taas noo kahit kanino. Huwag kayong matakot sa iyong mga supresyon na yan. Lumaban kayo ng tama. Lumaban kayo. Legal man yan, umano-mano. Pag kayo ay nasa bingid na ng inyong like kamatayan o kung ano man, huwag kayong matakot. Lumaban kayo. Nakapag-rescue na rin ako ng mga petty crimes. Okay, when I was young, yung mga suntukan, mga ganyan, ginamit ko na rin naman yung aking galing dyan nung bata ako. Alam mo mga polis, kilala ko kayo, putanginan nyo. May ikukwento lang ako, mga palangga. Meron incident, nagtatrabaho ako noon. May insidente na may nag-away, dalawang nagkakursunadahan and everything. Tapos dinampot sila pareho ng polis. Bata pa, they're like 17 years old, mga minor, 18, 19. Bata, siguro mga 18, 19. Nagkagulo, nag-away-away ito. Yung mga batang nagbubugbugan na, dinampot ng mga polis. It just so happened, ang isa na inano nila ay kakilala ko. So ginawa ko, pinuntahan ko yung polis. Ano sabi ng polis kagad? I was young and gorgeous. Ano sabi ng polis? Hinihingan ako ng 2,000 during the time. Okay? Pero hindi naman lahat. I'm not saying lahat kayo. Marami tayong mga kamag-anak, palangga na polis. During the time, in 1991. Siguro sometime in 1991. No, 1992.